Sabi nila, ang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa distansyang tinatahak ng ating mga paa. Ito ay tungkol sa distansyang nilalakbay ng ating kaluluwa pabalik sa kapayapaan. Sa gitna ng ingay ng syudad at tila walang katapusang pagmamadali sa mundo, madalas nating malimutan ang tunog ng sariling hininga. Pero dito sa Bicol, sa lupain ng mga bulkan at luntiang kagubatan, may isang lugar kung saan ang oras ay tila humihinto. Sa videong ito, hindi lang tayo bibisita, tayo ay hihinga. Maligayang pagdating sa isang paglalakbay na magpapaalala sa inyo na ang pinakamagandang tanawin ay hindi nakikita sa screen ng cellphone, kundi sa katahimikan ng kalikasan. So ano content creator be like? Nakapagod. Narito tayo sa isang campsite na tila nakatago sa yakap ng kabundukan. Simple, payapa at abot kaya. Para sa mga nais bumisita, ang entrance fee ay 100 pesos para sa overnight stay mo at 50 pesos kung day trip. Ang maganda rito, libre ang mga batang 6 na taong gulang pababa. May 25 pesos discount para sa mga batang 6 to 10 years old at senior citizens at maging mga PWDs. Kung dala naman ninyo ang inyong mga sasakyan, ligtas ang inyong mga road bodies. Ang parking fee ay 35 pesos para sa mga motor at 50 pesos sa kotse para sa overnight. At kung meron naman kayong sariling mga tent, may minimal na 100 pesos pitching fee. Pero kung gusto ninyong magaan ang biyahe, marami silang pagpipiliang mga tents dito. Mula sa Decathlon at Montagua tents na naglalaro sa 200 pesos hanggang 800 pesos hanggang sa kanilang kubo na 700 pesos na may sariling charging station. May pwesto ka rito. Pero kung hanap ninyo ay medyo premium na camping, narito ang kanilang A-frame cabin sa halagang 4,000 pesos kasama na ang entrance para sa 10 tao at parking para sa 3 sasakyan. At huwag kayong mag-alala sa likod ninyo, may mga AirPods silang pinaparentahan mula 150 pesos hanggang 250 pesos. Kompleto na ito sa kutsyon, unan at kumot. Para ka ring nasa hotel. Ang ceiling mo nga lang ay ang mga bituin. Hindi dahil nasa camping tayo ay magtitiis na tayo. May 6 na toilet at 3 shower dito. May shared kitchen din kung saan pwede kang gumamit ng gas stove at utensils. Siguraduhin lang nalilinisin ang gagamitin bilang respeto sa susunod na camper. At ang tubig, pwedeng inumin direkta mula sa kalikasan. Kung mainit naman ang panahon, may pool silang nililinis tuwing Lunes o Martes. Pero ang paborito ng marami, ang malapit na ilog. 5 minutong lakad lang, sasalubong sa inyo ang malakristal sa linaw ng tubig dito. Ang tanging maririnig nyo rito ay ang agos ng tubig at huni ng mga ibon.
Tamang-tama din ang lugar na ito kung gusto ninyo mag-post ng mga nature aesthetic pictures dahil meron din silang Starlink internet dito para sa 70 pesos per 24 hours. Tamang-tama din ang lugar na ito para sa inyong mga naiwang online jobs. Pero, payong biyahero, subukan nyo munang ibaba ang inyong mga cellphone. Ang kagandahan ng lugar na ito ay nakasalalay sa ating disiplina. Dito, bawal ang maingay mula 10 PM hanggang 6 AM. Walang videoke, walang malakas na radyo. Disconnect to reconnect, ika nga. Dala ang inyong mga pets, welcome sila basta't nakalish at bakunado. At ang pinaka-importanting rule, trash what you bring should go out with you. Kung ano ang dinala nating basura, bit-bit natin palabas. May multang 5,000 pesos ang bawat paglabag. Pero higit sa multa ang tunay na parusa ay ang pagkasira ng ating kalikasan. Sa pagtatapos ng ating biyahe, napagtanto ko nga pala na ang pag-camp ay hindi lang tungkol sa pagtulog sa labas ng bahay. Ito ay pagsasanay sa ating pagiging simple. Na sa kabila ng teknolohiya at karangyaan, ang kailangan lang pala natin ay isang matibay na tent, mainit na kape at mabuting kasama. Ang Bicol ay hindi lang kilala sa sili o sa Bulkang Mayon. Kilala ito sa mga ganitong tagong paraiso na nagtuturo sa atin na maging mapagkumbaba sa harap ng kalikasan. Kaya bago ang susunod na Lunes, bago ang susunod na deadline, mag-book na at magreserba at hayaang yakapin ka ng kapayapaan. Dahil minsan, kailangan nating mawala sa gitna ng kagubatan upang mahanap muli ang ating sarili. Ako nga pala si Raffy Rodriguez na nagpapaalala, iwanan ang bakas ng paa, huwag ang basura. Hanggang sa susunod nating paglalakbay, tandaan natin na ang buhay ay isang malaking paglalakbay. Kaya maglakbay ka at huwag kang matakot dahil God is within you. Masayang paglalakbay kasama ang bawat Pilipino. Makisaya sa mga lokal at damahin ang kanilang alaga. Huwag maging dayuhan sa sariling bansa. Mabuhay ng masaya at payapa sa ating lupa. Sa kagandahang taglay, tayo ay mamangha. Sa bawat sulok na ating pupuntahan, may kwentong puno ng pag-asa at kagalakan. Halina, itaas ang noo at ating ipagsigawan. Gay-ganda ng Pilipinas, ating tahanan. Dito sa